Maraming nagtuturo sa atin na maging mabait sa kapwa, isang maganda at kapuri-puring katangian nito. Yun nga lang, tulad ng lahat ng bagay, ang labis-labis na pagiging mabait ay may masamang epekto. Kapag hindi natin kayang tumanggi, hindi natin maipapahayag ang ating tunay na damdamin at pangangailangan, at nagiging daan ito upang tayo ay maabuso at mawalan ng respeto sa sarili. Narito ang ilang dahilan kung bakit nakakasama ang pagiging masyadong mabait. Una, walang personal boundaries. Ang pagiging masyadong mabait ay kadalasang nauuwi sa pagkawala ng malinaw na hangganan sa pagitan ng sarili mo at ng ibang tao. Ito ay nagdudulot ng pang-aabuso sa iyong oras at lakas, at halimbawa, maaari kang makaranas sa mga sitwasyon kung saan lagi kang hinihinga ng pabor ng mga tao sa paligid mo, at dahil nga hindi ka marunong tumanggi, nauubos ang oras mo para sa sarili mo. Bukod dito, nawawala rin ang respeto ng ibang tao sa iyong personal space at oras, na nagre-resulta na pakiramdam mo ay palagi kang inaabuso. Ang pangalawa ay pagod at stress. Kung masyado kang mabait ay mapapagod ka lang at may stress dahil sa patuloy na pagbibigay ng oras sa iba kahit wala ka ng oras para sa sarili mo. Kapag ikaw ay lagi nagbibigay at bihirang tumanggap ng kahit na ano, nagkakaroon ka ng imbalance sa iyong sarili na nagdudulot ng pisikal na pagkapagod at emotional stress. Ang kawalan ng sapat na oras at pahinga para sa sarili ay maaari magresulta ng problema sa kalusugan tulad ng insomnia at anxiety. Bukod dito, ang patuloy na pag-iisip sa kapakanan ng iba ay nagdudulot ng mental overload na nagre-resulta sa pagkakaroon ng stress-related illness tulad ng hypertension at gastrointestinal issues. Ang pangatlo, pagiging target na manipulation. Madali kang maging target ng mga manipulative na tao dahil alam nila na hindi ka marunong tumanggi o mag-set ng boundaries. Ang mga ganitong uri ng tao ay maaaring samantalin ang iyong kabaitan upang makuha ang kanilang mga gusto, at nagre-resulta ito ng patuloy na pagsasamantala sa iyong oras, pera at emosyon. Sa paglipas ng panahon ay maaaring mawalan ka na rin ng tiwala sa iyong sarili dahil nalilito ka na kung ano ba ang tama o mali. Ang patuloy na pakikisalamuha sa mga ganitong uri ng tao ay nagdudulot ng emosyonal na pagkapagod at kawalan ng kumpiyansa sa sarili na nagre-resulta sa mas malalim na personal issues. Ang pang-apat, kawalan ng personal identity. Kapag lagi ka nakatuon sa pagtugon sa pangangailangan ng iba, nawawala sa iyong pansin ang iyong sariling pangarap at mga goals. Ito ay nagre-resulta sa pagkawalan ng direksyon sa buhay at pakiramdam na parang wala ka nararating dahil na rin sa patuloy sa pagsunod sa kagustuhan ng ibang tao. Nagre-resulta din ito ng pakiramdam ng kawalan ng meaning at purpose sa buhay. Ang panglima, kawalan ng respeto sa sariling oras. Ang patuloy na pagiging available para sa lahat ng pangangailangan ng ibang tao ay nagdudulot ng impresyon na ikaw ay lagi nandyan at hindi ka papahalaga ng oras mo since palagi ka namang available para sa kanila. Ang patuloy na pagbibigay ng oras at lakas para sa iba nang walang hinihintay na kapalit ay maaaring magresulta ng kawalan ng respeto sa iyong oras. Kaya mahalaga na mag-set ka ng mga limitations at unahin din ang sarili mong pangangailangan. Sa ganitong paraan ay mas papahalaga ng mga tao ang oras at effort na binibigay mo. Ang pang-anim, di pagsabi ng iyong saloobin. Kapag pinipilit mong maging mabait, ay madalas nagre-resulta ito sa pagtatago ng tunay mong iniisip, na nagiging sanhi ng frustration at stress. Kapag hindi mo pinahayag ang iyong tunay na saloobin tungkol sa isang bagay o sa isang request dahil takot ka maka-offend ng ibang tao, nag-iipon ito ng negative emotion sa loob mo, na sa katagalan, ito ay maaari magresulta ng isang emotional breakdown o pagkakaroon ng depression. Ang patuloy na pagtatago ng tunay na damdamin ay nagre-resulta sa pagkakaroon ng emotional baggage na nagdudulot ng pakiramdam ng pagkabigo at kawalan ng fulfillment sa buhay. Ang pangpito, pagkawala ng kontrol sa sariling buhay. Kapag masyado ka mabait, nawawalan ka ng kapangyarihan o kontrol sa sarili mong buhay dahil palagi ka nalang sumusunod sa kagustuhan ng ibang tao. Ang kawalan ng kontrol sa iyong sariling desisyon at aksyon ay nagdudulot ng pakiramdam ng pagiging powerless to take the direction na gusto mong tahakin. Sa halip na maging sunod-sunuran sa iba, mahalaga na magkaroon ng lakas na loob na ipaglaban ang iyong mga ideas at mga pangarap mo. Dapat ka magtayo ng malinaw na limitations at alalahanin ng iyong opinion at kagustuhan ay kasing halaga rin ng sa iba. Sa ganitong paraan, mababawi mo ang kontrol sa iyong buhay at masusundan mo ang direksyon na gusto mong tahakin na hindi nagbibigay ng stress sa iyong sarili at sa sarili mong kasiyahan.
Ang pangwalo, hindi pagiging totoo sa sarili. Huwag kang maging plastic. Huwag mong pilitin ang sarili mo na maging mabait at maging people pleaser. Kung may opinion ka sa isang bagay, sabihin mo ito sa mahinahon na paraan. Kung hindi ka komportable sa isang bagay, sabihin mo lalo na kung sa tingin mo ay makakasama sa iyo ito. Di mo dapat sundin ang lahat ng bagay dahil lang sa gusto nila. Di mo dapat sundin ang lahat ng bagay dahil lang sa gusto nila ito. May sarili kang buhay at desisyon. Gawin mo muna kung ano mas makakabuti sa iyo at saka mo na isipin ang sasabihin ng ibang tao. Ang pangsyam, pagiging overwhelmed. Ang labis na kabaitan ay nagreresulta sa pagiging overwhelmed dahil na rin sa dami ng responsibilidad na inaako mo para lang mapasaya ang ibang tao. Ang patuloy na pagsubok na tugunan ng pangangailangan ng lahat ay nagdudulot ng pakiramdam ng pagkalunod sa mga gawain. Ito ay nagreresulta ng burnout at kawalan ng kakayahan na mag-focus sa sarili mong buhay. Tandaan na ang pagiging mabait ay mahalagang katangian. Ngunit tulad ng lahat ng bagay, ang labis-labis na pagiging mabait ay may masamang epekto. Mahalaga na mag-set ng mga limitations, pagpapahalaga sa iyong sarili, at pagiging totoo sa iyong mga saloobin at pangangailangan. Sa ganitong paraan, ay maiiwasan natin ang mga negatibong epekto ng labis na kabaitan at mapapanatili natin ang balanse sa ating buhay. Bago ako magtapos, pakinggan niyo muna ang sasabihin kong ito. Sa unang pagkakataon na nagbigay ka ng isang bagay na libre, tinutulungan mo ang taong pinapahalagahan mo. Ito ay isang simbolo ng iyong pagmamalasakit at kagustuhan na makatulong nang walang hinihinging kapalit. Sa pangalawang pagkakataon, gumawa ka ng anticipation. Nagsisimula na silang maghintay at umasa na muli kang magbibigay. Ang simpleng pagtulong ay nagiging isang inaasahang pangyayari. Sa pangatlong pagkakataon, nag-e-expect na sila. Ang pagbibigay minsan ay may kasamang sorpresa, ngunit ngayon ay naging normal at inaasahan na nila. Sa pang-apat na pagkakataon, ginagawa mo na silang entitled. Nagsisimula na silang mag-isip na karapatan na nila ang makatanggap ng tulong mula sa iyo, kahit walang partikular na dahilan. Sa panglimang pagkakataon, nagiging dependent na sila sa iyo. Ang patuloy na pagtanggap ng tulong ay nagiging sanhi upang umasa na sila sa iyo sa bawat pagkakataon. At sa pang-anim na pagkakataon, kung hindi mo sila napagbigyan, magagalit sila at sasabihan ka na madamot. Ang dating pasasalamat at pagmamalasakit ay napalitan ng galit at pagkadismaya dahil palagi na silang umaasa. Ikaw ba? May tao ka ba na kilala na masyado mabait? Share mo naman sa kanya ang video na ito para mapanood niya. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.